employee, it's so hard for you to ask for a day off, di ba? Yeah. Kailangan magpaalam ka pa sa superior mo in advance, at least 6 Yeah. months or 3 months or a month bago ka mapayagan. And then kapag nakatapat mo pa yung mas advanced, mas ahead sa'yo, flexibility wise, opo Kuya Tenny, malabong mapayagan ka. Yeah. Anong take mo diyan, Kuya Noel? Yan yung mahirap. Kaya nga nakita ko itong ganitong business na hindi mo na kailangan pang magpaalam sa amo mo dahil wala ka namang amo dito. Yeah, ikaw Magpapaalam ang ka sa amo. sarili mo, Ikaw ang gano'n. amo. Para kung magpapaalam ka sa sarili mo, baka tumayo yung kaluluwa mo sa likod at sabihin sa'yo, "Hoy, hindi ka po pwede at mayroon kang business iniraran." Pag sinabi sa'yo, matakot ka na. Yeah, so ikaw ang magdedesisyon, ikaw ang boss, ikaw ang Yung kaluluwa mo ngayon ang magdedesisyon kung papayagan ka o hindi. Yeah. So yun yung pagkakaiba ng anything else guys, kung anong pagkakaiba pa? Kung meron pa kayong idea? Na-cover na natin lahat. The time, the flexibility. Ito, meron pa. I'm not saying sabi ni Kuya Tenny, I'm in the office. I'm in the office, but I'm watching you at the same time. Thank you. Galing meron pa ako isang kasi if you're a business owner like us, a digital business owner, mas malaki ang chances mo na magkakaroon ka ng personal development. Yep. Versus na nandun ka sa if you're an employee, kasi ang nangyayari sa employee, nagiging komportable ka eh. You're comfortable in what you are doing, di ba? Yeah. So there's no urgency to learn something. There's no urgency to have a better mindset, di ba? Yeah. Hanggang dun lang. Yeah. As a business owner, you have to, kasi kailangan mong mag-improve, kasi kung hindi, maiiwanan ka ng mga ibang business owners. Mm-hmm. Diba? You have to better yourself all the time, diba? Ikaw, Kuya Noel, ano masasabi mo diyan? Hindi, ang isa kong pananaw kasi sa business owner at saka sa employee, no? Kasi one time naman nasubukan ko yung nagkaroon ng isang business. So yung business namin dati, hindi siya yung business na kagaya nito. Kaya ngayon lang ako nakakita ng business na talagang bongga ka. Yung wala kang iniintindi. Yung dati naming business, sabi ko sa iyo mga kapatid, nako, talagang hindi mo ma-explain kung paano mo i-handle yung na yun. Kasi kahit na sabihin mong ang umpisa ng aming work doon sa business namin dati ay mag-uumpisa na kami ng 3 o'clock ng hapon. So hangga't hindi natatapos yung trabaho, nandoon ka. Then sabihin natin na natapos yung trabaho namin within 12 midnight. Di uuwi na kami Yep. Uuwi na kami ng ganyan. Then hindi ka pa rin totaling malaya dahil hindi mo alam kung meron kang mare-receive na call from someone na kailangan mo mag-report doon sa ganito. At saka yung trabaho namin ay hindi lang iisang location yung kailangan namin puntahan. Marami yung pinupuntahan namin, umiikot kami ng ganyan. Yun yung rotation namin everyday. So, hindi na masaya yung ganoong business. Masaya dahil marami kang client na nakukuha. Pero ang mahirap doon, ang napakasakit doon mga kapatid ay yung time ay wala ka ng freedom. Yeah. Wala kang freedom kasi hawak nila yung oras mo. Sabihin mo natapos na yung work mo, uuwi ka na, ay, tapos na. Sasabihin mo ng gano'n, uuwi na kami. Sabihin mo. Pero hindi pa rin doon nagtatapos. Kasi kahit na natutulog ka, na kagaya nitong ginagawa natin ngayon dito, kahit natutulog ka, ting ting, pag sabing gano'n, makita, kung gusto mong damputin yung cellphone mo, titingnan mo, oy, mayroon kang may results. maganda. So,
Ay, masarap. Sabi niya. So, yung dati naming business kapag yung tong, 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 ganun yung ano yung cellphone. Naku, halika na. Meron na tayong tawag. Kailangan natin magmadali at magagalit sila. Yun yung mahirap doon. Yun yung masakit doon. Yun yung hindi na healthy doon sa business na yun. So, thanks God. Nung nakita ko yung business na to at talagang magawa mo na yung gusto mong gawin, Yeah. pumunta ka sa kung saan, matulog ka ng bongga. Yeah, Yung I can understand that, kuya. meron kang freedom. Yun yung Yeah. maganda dito sa business na to. So, Yes. wala akong masabi. I can understand that, kuya, kasi sorry John, kasi dati sa Pilipinas nung may restaurant pa kami, restaurant karaoke bar, videoke bar o karaoke bar kung ano man ang tawag dati. Ang hirap kasi mag-o-open kami ng 4 PM, magpe-prepare na hanggang 2 AM, 3 AM, may mga tao pa kung minsan naabot ng hanggang 5:00. Hindi mo naman puwedeng palayasin yung mga customer mo, magagalit sila. 'Pag ginawa mo yun, lilipat sila ng ibang restaurant. Hindi mo na ano na, Yung restaurant hangga't Yeah. merong nakatayo dun sa loob. Merong pumapasok. Hangga't may beer, hangga't may beer, may customer, gano'n kami no'n. 'Pag wala ng beer at saka wala ng balot, umuwi na kayo. Bumalik na lang kayo bukas, gano'n. And napakahirap hanggang sa nagkasakit yung nanay ko, sabi ng tatay ko, "That's it, hindi na natin hindi na ano na, ibang business na." So marami kaming traditional business na ginawa noon sa Pilipinas, name it. And hindi lang 'yon, yung mag-manage din ng tao napakahirap kasi pagka walang pumasok na mga tao mo, sino gagalaw? Kayo rin na may-ari. So, yeah, Tama. gano'n kahirap yung pagiging yung kapares ng sinasabi mong business. Pero dito sa online business kasi, hawak natin yung oras natin. Hawak mo yung oras mo. Oo, hindi kapares nung talagang mga traditional business na ikaw yung hahawakan ng mga customer mo. Dito, maghintay kayo, natutulog pa ako. Natutulog pa ako, ang sarap-sarap ng ng tulog ko dito, iniistorbo niyo ako, parang gano'n ang sistema, eh. Hindi rin naman kasi siyempre gusto mo rin naman na yung magiging business partner mo attentive or mentee mo, dapat pareho kayong attentive para mag-grow yung business mo. Yun din, kaya nga lang siyempre, mas marami tayong flexibility na masasabi unlike yung traditional business at saka kumpara dun sa mga employee. Yeah. Employee. Yeah. Okay, Okay. John. 21 minutes now. We have to end this. Kuya Tenny, thank you for staying in. And we have 2 other watchers. Maraming salamat. Like what we are all saying, we are digital business owners, and if you guys are interested in starting your own digital business, alam ko gusto nyo aminin, check nyo lang po yung mga pages po namin at register your name and your email. My page again is www.jonathan-francis.com. Grace? And mine is www.gracenagalddigitalbiz.com. We are legit business owner. We are registered. Me in Canada and Kuya Noel, we are based in Canada, and John is in Las Vegas. So, wag po kayong mag-alala. Lihiti mo ang business namin, nakarehistro. Kaya wag kayong matakot na try o magsimula ng sarili nyong business. Kontakin nyo lang po kami, message nyo kami. Tutulungan namin kayong magsimula ng business din nyo. Kuya, you wanna plug in your website? Salamat din mga kapatid dahil umabot pa ako sa grace period dun sa ano natin. So, wag kakalimutan na i-click din yung aking website www.healthyandblessedcareer53.com. So, nandito lahat yung aming mga mukha. Huwag kayong matakot dahil hindi namin kayo tatakbuhan kung kami man ay scammer or nag-i-scam ng mga tao. Hindi kami scammer. Dahil kung scammer man kami or nang-i-scam, eto yung mga mukha namin. Huwag kayong matakot.
I'm not gonna put my face in there in the Yeah. social media or even my kids picture kung hindi liti mo yung business namin. So yun lang po. Maraming salamat sa mga nanood at sa manonood later. We will see you back tomorrow for another episode of Afternoon Talk with Jonathan and Grace. We had to end this because my kids are really grumpy outside. We are going somewhere. So this is the beauty of having a business. Pwede kayong pumunta kahit saan, anytime, kasama mga anak nyo. So, yun lang po. Maraming salamat. See you guys tomorrow. Shoutout po kay yung nag-inquire po sa akin kanina, si Nino from Canada. Oh, nice. Okay. Okay, maraming salamat. Okay, maraming salamat. Thank you. And happy Tuesday. Happy Wednesday sa Pilipinas. Bye.